Guys, welcome back to my channel. Today, meron tayong bagong project. Pagsususpension lift tayo. Hindi maganda yung rake ng stock suspension. Medyo nakasubsob yung harap. Kailangan natin medyo pantayin ng konti. We decided na magpalit ng king springs para masolve yun. Same time, magpapalit tayo ng wide fender flare. So kung naka-stock height siya, magmumukha siyang parang pandak. So kailangan nating i-lift ng konti para mas maganda yung forma niya. So halika, samahan nyo ako at pupunta tayo kay Steadfast Auto Works para magpapalit ng springs. Si Steadfast Auto Works ang go-to shop ko pagdating sa mga upgrades. Simula nung makilala ko sila, doon ako nagpabalik-balik. Kasi madali silang kausap, especially yung owner, si Jason Saginsin. Hindi sila hard sell at alam mo na hindi ka nila lulukuhin. So, andito ulit tayo sa Steadfast para magpapalit ng king springs. After some research on my need, I decided to install yung king springs. Samahan niyo ako at i-share ko sa inyo yung step-by-step procedure kung paano mag-install ng king springs. Sa mga hindi nakakaalam, magkaiba talaga yung springs sa harap at saka sa likod. Si King Springs ay gawa sa Australia. Alam naman natin na ang Australia is magaling sa suspension systems. Nandyan si Oldman Emo and other brands. Magandaan kay King Springs, 30% lighter siya than other brands. So ito yung itsura ng spring sa harap. Yung part number na suited sa 2023 onwards na Ranger Raptor ay KFFR-123SP. Ito yung sa harap. So, iba yung part number nung sa likod. Approximately, maglilip siya ng mga 30 to 45 mm sa standard height. Design siya for comfort. Typically, pwede niyang i-carry yung 0 to 50 kilograms na mga front accessories. No heavy bull bars o kaya yung mga winches. For your information, merong without load at saka yung with load. So, may dalawang versions usually ang mga springs in the market. So, yung with load, yun ang kukunin mo kung mag-i-install ka ng steel bumper. Kasi kailangan mo i-compensate yung weight ng bumper. Kung without load naman, hindi ka maglalagay ng steel bumper for sure. Yung iba kasi nakakamali, ang nilalagay nila with load, so nagreklamo sila na matagtag yung ride. Maglalagay ka lang ng ganon kung naka-steel bumper ka para makompensate mo yung weight ng bumper. So yung pinapakita ko sa inyo is yung without load na version ng King Springs. By the way, itong King Springs ay progressive. Ang ibig sabihin nun, yung spring rate increases when needed during cornering and load carrying. Tapos, nagdi-decrease naman siya during normal driving. So, this helps solve yung classic compromise between ride comfort and load capacity. Kaya ang tawag sa kanya, intelligent coil spring. As against yung normal spring, na linear yung spring rate. So, nai-improve niya substantially yung vehicle stability, nare-reduce yung body roll, papaganda niya yung overall handling, both doon sa on-road and off-road. Ang isa pang advantage nitong progressive design is nai-ensure niya na yung shock absorbers can effectively control yung vehicle's rebound. So, napiprevent niya yung bounciness na often associated with poorly matched heavy-duty springs. Kita nyo dito yung spacing between the coil wings ay uneven. Yung sa baba is closely spaced. So, yung softer portion na nagko-compress first to soak up yung small bumps. So, pag nag-compress ka at naglapat, yung mas malaking space na coil, nagte-take over siya. Nai-increase niya yung spring stiffness para ma-handle niya yung malalaking impact. Ang resulta, mas maganda yung ride comfort. Kasi yung initial soft range, effectively, ina-absorb niya yung mga minor road imperfections saka yung vibration. Resulta, mas smooth yung daily drive mo. And then habang nag-a-add ka ng karga, nag-a-add ka ng weight, for example, meron ka additional passengers or cargo, or enter a sharp corner, yung spring nag-i-stiffen siya to prevent excessive sagging, body roll, and bottoming out. So, better off-road articulation. Again, ito yung part number nung sa harap, yung KFFR-123SP. Makikita nyo, mas mataba yung coil niya. Ito naman yung sa likod, yung KFFR-124. Makita nyo, mas maliit yung coil niya. So, check nyo, dapat tama yung installation. Iba yung part number nung sa harap, iba yung sa likod. Kasi yung sa harap, maglilip siya ng mga about 1.5 inches. Doon sa likod naman, maglilip siya ng about 1 inch lang. And since naka-rake nga yung Ranger Raptor, mas mataas yung likod sa harap, so medyo magpapantay siya ng konti.
Kaya itong King Springs ang napili ko. It will serve my purpose. Ngayon, kung magdadagdag ka ng weight sa harap, halimbawa steel bumper at iba pang mga accessories na more than 50 kilograms ang weight, ibang part number naman ang ilalagay mo na spring. So, dapat ipapaliwanag mo yan sa shop na pagpapagawan mo. Okay, simulan na natin yung installation. So, i-measure muna natin yung stock height. Mineasure ko ngayon yung current condition ko ng stock height. From the top of the tire hanggang dun sa may fender, it's about 6.5 inches. Later, i-check natin kung ano naging height niya. Ngayon, tinatanggalan ng mechanic yung ating mags. So, dapat maingat din pagtanggal. Kasi kung hindi ka maingat, pwedeng magasgas yan. Nangyari na yan sa akin before, kaya binabantayan ko talaga yan. So, after ma-jack at malagyan ng support, natanggal na yung mags and tires. Ang unang step is i-disconnect mo yung brake lines para makagain ka ng access dun sa shocks. Pag na-move na niya yung brake line, doon naman tayo pupunta sa strut tower ng suspension. So, luluwagan lang yung nut dun sa top para matanggal yung connection niya dun sa upper part. Pag natanggal na yung nut dun, pupunta naman tayo dito sa stub link. So, tatanggalin yung connection dito sa stub link. And next naman is tatanggalin yung bolt dun sa UCA niya. So, paluluwagan mo yan para matanggal mo yung connection ng UCA dito sa knuckle. Okay, natanggal niya na yung connection sa taas, sunod na yung sa baba. Pagdating naman dito, tatanggalin yung bolt sa baba dun sa lower control arm. Sobrang tigas ng bolt na yan, so kailangan talaga ng torque wrench. Yan yung bolt sa lower control arm. Kitang-kita mo yan pag tiningnan mo yung harap ng Raptor. So, ganun lang. Yun lang ang mga tatanggalin mo na bolt para ma-access mo yung suspension dito sa harap. So, natanggal na niya yung shock na kasama yung spring. Tapos, kailangan gamitan ng clamp para matanggal yung spring. Dito, kailangan mong i-compress yung spring para matanggal mo siya. So, dapat meron kang ganitong equipment para matanggal mo properly yung spring. So, once ma-compress mo yung spring, pwede mo nang paluwagin yung nut dun sa ibabaw. At once na matanggal mo na yung nut dun sa ibabaw, pwede mo nang hugutin yung shock absorber. Okay, natanggal na niya yung shock absorber. Ang natira na lang is yung spring. So, ganito yung itsura ng stock na spring. So, makita nyo, linear siya. Even yung spacing ng mga coils. You will also see na 7 yung coil ng stock na spring, while 9 dun sa king spring. Next is ikakabit na nila yung king spring dito sa ating FAC shock absorber. Now, kailangan mo uling i-compress yung king spring para maikabit mo siya. Napansin ko din, mas malaki ng konti ang diameter ng material nitong king spring than the stock spring. Now, they are compressing the spring para maikabit uli yung nut dun sa ibabaw. So, once natama na yung compression, pwede na higpitan yung nut dun sa ibabaw. At eto na ang itsura niya nung nakakabit na yung king spring. Let's take a look again nung hindi pa nakakabit yung spring. You'll notice na mas mahaba ng konti yung king spring than the stock spring. Saka yung spacing niya mas masinsin. So, it's 9 coils against 7 coils nitong stock spring. Okay, ready na natin ikabit itong spring sa harap. Again, make sure na tamang mahigpitan yung mga bolts. Para maibalik yung suspension, ganun uli. Ibabalik mo yung mga bolts na tinanggal mo at mahihigpitan ulit. After nga pala nito, ipapa-align natin since nagalaw na yung suspension. Okay, tapos na at ibalik na uli natin yung ating gulong. Again, sa pagkakabit ng gulong, kailangan maingat tayo sa pagpapahigpit ng lug nuts. Kasi pwede na namang magasgas yung mags mo. At dapat din gumamit kayo ng torque wrench para pantay yung higpit ng lug nuts. Kasi pag hindi pantayan o kaya sobrang higpit ng lug nuts mo, pwedeng maputol yung studs. Okay, tapos na yung harap. Next, papalitan naman natin yung spring dito sa likod. Merong technique din pagtanggal nitong shock absorber dito sa likod. Kasi naka-fix yung differential niya dito sa likod. Hindi kagaya sa harap na independent suspension siya. Dito sa likod, same lang. Tatanggalin mo yung top bolt. Then, tatanggalin mo yung brake line. Tapos, luluwagan mo yung bolt dito sa lower part ng suspension. Mas maganda kung meron kang lifter. Pero kung wala naman, pwedeng using the jack lang. Make sure lang na merong ample support for safety. Okay, natanggal na yung shock at spring dito sa likod. So, we will repeat the same procedure dun sa harap. You will see here na mas manipis na yung spring nito kaysa dun sa harap. Okay, using the same procedure sa harap,
na i-mount na niya yung spring dito sa likod. At ito yung difference ng stock spring dito sa king spring. Dito sa king spring, meron siyang 8 coils na progressive. Dito naman sa stock spring, meron siyang 7 coils na linear. Okay, ikabit na natin dito sa likod itong ating bagong king spring. We expect na tataas to ng mga 1 inch based doon sa specifications. Doon naman sa harap, tataas ng mga 1.5 inches. And for simplicity, tinatawag nila ito na 2-inch suspension lift. Magkaiba yung suspension lift sa body lift ha. So, pwede kang magpa-body lift ng mga 2 inches. Iba namang procedure yon. Plus itong suspension lift na 2 inches. So, overall mga 4 inches ang lift mo. Okay, ibaba na natin at pahigpitan natin yung gulong using yung torque wrench again. Again, going back kanina na sinukat natin, ang height niya from the tire is about 6.5 inches. Ngayon, after ma-install itong king spring, ang height niya ngayon is about 8 inches. So, meron siyang difference in height na about 1.5 inches. Ayun, tapos na tayo. Ganyan yung itsura ng finished product. Mamaya magsesettle pa yan. Hindi pa kasi pantay yung pavement dito. So, kailangan din nating i-test drive para makita natin yung talagang actual na itsura. Pero sa unang tingin pa lang, happy na ako sa resulta. By the way, dito ko siya ipinagawa sa ating favorite na auto shop, yung Steadfast Auto Works dito sa Makati. Kung interested kayo, puntahan nyo lang sila. So, ang next na ginawa natin is nagpa-wheel alignment tayo. Medyo challenging yung paghanap ng shop na nagwi-wheel alignment. Kasi dito sa setup ko, yung mags ko medyo nakapasok, tapos nakalabas yung gulong. Pag ikinabit mo yung kanilang wheel alignment na equipment, may possibility na magasgas yung wheels mo. Meron kinakabit na pointy na kinakabit dun sa lip ng wheels mo. Naghanap ako ng alignment machine na hindi nakakagasgas ng mag. So, ito yung setup na ikinaklamp mo yung equipment dun sa gulong. Tapos, meron siyang rubber support doon sa may center cap para hindi siya magasgas. At dito ko siya nakita kay Stage 1 dito sa Quezon City sa E. Rodriguez. Una, nag-check ako sa mga shops dito sa Makati. So, lahat ng shops dun sa Evangelista, walang ganitong scheme. Again, after magpapalit kayo ng spring, kailangan yung magpa-wheel alignment. I-check mo rin yung camber o caster kung nagbago. Nung chinek nila, meron ngang misalignment. So, kailangan i-adjust. Pero yung camber at caster ko, okay pa. So, bale, ang ginawa lang is yung wheel alignment. So, nakita nyo, kailangan i-adjust yung toe. Naka-red yung sa kanan. Meron namang tolerance yan. So, kapag ka na-hit na yung tolerance, magi-green na yan. Okay, na-hit na niya yung tamang adjustment ng toe. So, okay na, pareho ng green. Okay, tapos na, ibababa na natin and check natin yung itsura. Kikita nyo, ito talaga yung tindig na gusto kong ma-achieve from the start pa lang. Throughout the journey nitong Ranger Raptor, hindi ko talaga nagustuhan yung rake niya from the front. Ito yung nakababa yung harap compared dun sa likod. Maraming option para matanggal yung rake na yon. Sa Australia, uso yung perch collar at meron ding option na coil. Pinili ko yung coils para masustain pa rin yung magandang ride compared dun sa perch collar or yung spacer na nilalagay. Pag spacer ang nilagay mo, mababanat yung suspension at tatagtag yung ride and may lead to problems in the future. As you can see here, kahit naka 295 lang ako, I think proportionally well-suited pa rin siya since yung trail grappler naman is madaya siyang tingnan. In the future, baka mag-35s tayo, pero as of now, okay pa naman yung stance niya. Yung mga panels ko nga pala is pinipinturahan. So kung may nakita kayong missing panels, pinipinturahan pa lang siya. So nakuha niya yung stance na pantay yung harap at likod at mukha na siyang pre-runner build. Pag nalagay ko na yung wide fender flares nito, think mas suited siya sa look na yon. Ang ganda na niyang tingnan, especially sa personal. Hindi na siya ngayon yung parang nakatungo. Yan yung small details na ating tinitingnan. Na sa iba naman, baliwala lang sa kanila yan. But to me, it makes a lot of difference sa kanyang stance. So ang next nating ginawa, nag-travel tayo to Batangas para ma-check natin kung okay ba talaga siya. Chinek din natin kung meron siyang kabig o vibrations, okay naman. Actually, napansin ko mas firmer ng 20% yung spring nito.
but not in a bad way. Actually, gumanda yung control ng body niya. Actually, yung mga springs merong break-in period. After a while, magsesettle siya, gaganda na yung ride niya. Base sa mga kakilala ko, lalambot pa yung ride after a few thousand kilometers. After driving it for quite some time, gumanda na yung ride after a few hundred kilometers. Comparing yung performance ng stock spring dito sa King Springs, ramdam ko yung improvement niya sa handling and stability. Compared dun sa stock springs, na-improve niya yung stability at ramdam mo na na-reduce yung kanyang body roll. Because progressive nga yung design ng kanyang spring, ramdam mo yung shock absorbers na effectively nakokontrol niya yung vehicle rebound. Yung bounciness niya nabawasan. So, mas lalong gumanda yung ride nitong Ranger Raptor. But mas firmer lang talaga ng konti compared dun sa OEM springs. Big advantage talaga nun is yung controlled movements ng body. So, mas gusto ko yung ride niya as of now. Ini-expect ko nga actually na magugustuhan ko pa yung stock play ng suspension. Pero ang napansin ko sa stock suspension, may konting lean over corners. Kapag nag-hard braking ako, may konting lean din forward. With the King Springs, nai-eliminate yung mga ganong movements, yung mga unnecessary sways left and right, kapag dumadaan sa mga uneven modulations. I think yun yung big positive nitong King Spring. But if you want a softer ride, nandun siya sa OEM Spring. But overall, I'm happy with the result. Of course, nag-iba yung suspension geometry niya kasi nag-lift tayo. At makukorek naman yan by adjusting yung camber, caster at saka yung toe. In my case, yung toe lang ang in-adjust kasi yung camber and caster is okay. So, I will check further as I use the vehicle in the coming days. Ini-expect ko rin na makakaroon ng initial settling after first few hundred kilometers of driving. At siguro magkakaroon ng counting slight final ride height from the initial installation. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapag-share ako sa inyo ng aking experience sa pagkakabit nitong King Springs. At sana po kaunting lambing lang mag-subscribe kayo sa aking channel para magpatuloy akong maggawa ng mga videos na makakatulong. Ngayon po nasa 88,000 subscribers na tayo. Ang target natin is ma-reach natin yung 100,000 subscribers. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!